Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Marahil nagtataka ang ilan sa inyo bakit po nagbago ang ating oras. Dito po sa Canada, nag-fallback na po, balik na po sa dating oras. Ito po yung aming regular na oras na po dahil po sa malapit na naman pong mag-winter, kaya bumabalik po sa dating oras. Ano po? Ito po yung tamang oras natin. So ganap na pong 8:02 dito po sa Winnipeg, Manitoba. At gaya po ng dati, ang ating pasimula ng pag-aaral ay 8:00 ng umaga dito po sa Winnipeg, po, Manitoba time. At bumabati po ako ng isang magandang araw muli sa mga nakasubaybay sa atin ngayon at magandang gabi kung kayo po ay nasa Pilipinas. Ang atin pong pag-aaral ay continuation ng ating pag-aaral sa Aklat ng Mga Gawa, nasa chapter 15, verses 121. Medyo mahaba-haba po ang ating pag-aaral. Ano po? 1 to 21. Bali, 21 verses po ito na ating tatalakayin sa Acts chapter 15. At pinamagatan ko po itong The Gospel of Grace Defended. Samahan niyo ako at atin pong basahin ang mga talata. Acts 15:1 to 21. Certain people came down from Judea to Antioch and were teaching the believers, unless you are circumcised according to the custom taught by Moses, you cannot be saved. This brought Paul and Barnabas into sharp dispute and debate with them. So Paul and Barnabas were appointed, along with some other believers, to go up to Jerusalem to see the apostles and elders about this question. The church sent them on their way, and as they traveled through Phoenicia and Samaria, they told how the Gentiles have been converted. This news made all the believers very glad. When they came to Jerusalem, they were welcomed by the church and the apostles and elders, to whom they reported everything God had done through them. Then some of the believers who belonged to the party of the Pharisees stood up and said, "The Gentiles must be circumcised and required to keep the law of Moses." The apostles and elders met to consider this question. After much discussion, Peter got up and addressed them. "Brothers, you know that some time ago God made a choice among you that the Gentiles might hear from my lips the message of the gospel and believe. God, who knows the heart, showed that He accepted them by giving the Holy Spirit to them just as He did to us. He did not discriminate between us and them, for He purified their hearts by faith. Now then, why do you try to test God by putting on the necks of the Gentiles a yoke that neither we nor our ancestors had been able to bear? No, we believe it is through the grace of our Lord Jesus that we are saved just as they are." The whole assembly became silent as they listened to Barnabas and Paul telling about the signs and wonders God had done among the Gentiles through them. When they finished, James spoke up. "Brothers," he said, "listen to me. Simon has described to us how God first intervened to choose a people for His name from the Gentiles. The words of the prophets are in agreement with this, as it is written, 'After this I will return and rebuild David's fallen tent. Its ruins I will rebuild, and I will restore it, that the rest of mankind may seek the Lord, even all the Gentiles who bear my name, says the Lord, who does these things, things known from a long ago. It is my judgment, therefore, that we should not make it difficult for the Gentiles who are turning to God. Instead, we should write to them, telling them to abstain from food polluted by idols, from sexual immorality,
from the meat of strangled animals and from blood. For the law of Moses has been preached in every city from the earliest times and is read in the synagogue on every Sabbath. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulayan. Baka po na-bore kayo sa pagbabasa ng inyong lingkod. Medyo mahaba-haba po yung ating binasa, 21 verses. At ang aking pakiusap habang pinag-aaralan natin ang 11 o 21 talatang ito ay bukas ang inyong mga Biblia para isa-isa ninyong tinitingnan ang bawat talata na ating tinatalakay. Mga kapatid, the theme of Acts chapter 15 ay ito. Salvation is by grace alone, through faith in Christ alone, and not by human works or traditions. Ito po ang malinaw na itinuturo ng Aklat ng Mga Gawa, chapter 15. At sa pahayag ni Lucas, malinaw niyang ipinakita ang mga bagay na ito. At subukan po nating isa-isahin ang mga talata para lubusan nating makita ang katotohanan ng tema na ating pinag-aaralan ngayon. Mga minamahal na mga kapatid, yung early church, yung simula ng unang iglesia, ayon sa pagpapahayag ng Aklat ng Mga Gawa, ay hindi naman madali. The early church faced a lot of challenges. Challenges not only persecution from the outside or the people who don't believe the gospel, but the confusion within the rank, the confusion within the church. Naging challenge din ito. Naalala niyo po ba yung unang problemang dinanas ng mga alagad? Di po ba yung pagpapakain lang sa lamesa? Kasi may mga nauunang kumakain, yung mga Helenista, yung mga hindi purong Hudyo, huling kumakain, nagrereklamo. Kaya na-resolve nila ito. Hindi po masyadong mabigat ang problema ngayon, nagtalaga lang po ang mga alagad ng mga diakono at naayos ang problemang ito. But this time, hindi na po ito usapin lang ng pagpapakain, hindi lang ito issue ng mga pagrereklamo tungkol sa mga bagay na material. Ang issue po dito ay usapin ng doktrina. At ito pong usaping ito, mga kapatid, ay hindi isang bagay na madaling ayusin. Kaya dapat itong pagtuunan ng pansin. At marahil sa mga bagay na ito, matututo rin tayo bilang iglesia sa kapanahonang ito, paano i-handle ang mga usaping may kinalaman sa doktrina. May kinalaman sa paniniwala, may kinalaman sa paninindigan at kung ano ang dapat tindigan ng iglesia. Mga kapatid, one of the greatest threats to the purity of the gospel came when some believers tried to mix grace with law, insisting that faith in Christ was not enough. Ito ang isa sa pinakamalaking threat sa Ebanghelyo. Yung merong mga tao na nasa loob ng iglesia na pinaniniwalaan, ipinagdidiinan na ang kaligtasan ay hindi lang biyaya ng Diyos, na makakamit ang kaligtasan, kailangan ay may kaakibat itong paggawa. Ito po yung doktrina ng faith plus work. Yung nagpipilit na ang kaligtasan ay hindi biyaya lang ng Diyos na ipinagkaloob, kung hindi kailangan ng aksyon doon sa tao para siya ay maligtas. At dito po sa Acts 15, records the Jerusalem Council where the apostles and the elders gathered together to settle the question, what must a person do to be saved? Ano ba talaga ang kailangan ng tao para maligtas? And this passage reminds us that the gospel must be guarded carefully. For any addition, let us guard the gospel for any addition to the grace that God gave us. So, puntahan po natin ang mga talata, silipin natin at pag-aralan natin, at tingnan kung masasagot nga ng pag-aaral na ito
yung ano nga po bang dapat gawin ng tao upang siya'y maligtas. What must a person do to be saved? Let us go to verse 1 of Acts chapter 15 and let us do an exposition of each verses. Sabi po ng talata, certain people came down from Judea to Antioch and were teaching the believers. Anong teaching? Unless you are circumcised according to the custom taught by Moses, you cannot be saved. For additional references, alam niyo po mga kapatid, mababasa niyo ito sa aklat ng mga Galatia. In the book of Galatians, you can read basically the story that was referring in this chapter. Kaya magkakakonekta yung Bible no po? Dinil po ni Bernabe at ni Paul ang isyong ito sa aklat ng Galatia. At dito pinakita ni Lucas ang katotohanan ng pangyayaring ito sa Galatia, sa Antioch, na kung saan may mga taong dumating doon galing ng Judea at nagtuturo sa mga kapatirang hentil sa Antioquia na malibang sundin ninyo ang custom at ang mga tradisyong itinuro ni Moses, hindi kayo maliligtas. Mga kapatid, here we see the problem. Some men, often called Judaizers, they are the Jews within the rank of the Pharisees, galing ng Jerusalem, ng Judea, pumunta po sila sa Antioch at tinuturuan ngayon itong mga Gentile converts. Take note, yung mga hentil, hindi sila Hudyo. Sila yung mga hindi kalahi. Sila yung mga Gentiles. At sila yung na-convert sa Kristyanismo. Pero gustong palabasin itong mga Judaizers na ito na ang inyong pagiging Kristiyano ay hindi enough. You need to be circumcised to be saved. So, kulang na yung biyaya na tinanggap ninyo, na itinuro sa inyo ni Pablo, ni Bernabe, ay hindi enough. Kailangan ninyong ma-convert into Judaistic religion by circumcision bago kayo maligtas. Mga kapatid, this was a direct attack on the gospel of grace. Ang malungkot dito, they were not denying Jesus. Naniniwala sila sa Panginoon. Naniniwala silang ang tao'y maliligtas sa pamamagitan ng Panginoon. Pero nagdadagdag sila para ang tao'y maligtas. At ano yung idinadagdag nila? Kailangan kayo sa inyong mga sarili ay magpa-circumcise. They were adding human work to His finished work. They were adding human work to the work that had already been finished by the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya nga mga kapatid, if you are going to look at it, this is the same heresy the Apostle Paul later confronted in Galatians. Yung salvation by faith plus works. Kaya pag sa panahon ngayon may nagtuturo na ang kaligtasan ay pananampalataya at mabuting gawa, umalis na kayo doon. Sinaway na ito ng mga alagad, sinaway na ito ni Pablo, sinaway na ito ng unang Jerusalem Council, and yet, magpahanggang ngayon, pasaway pa rin ang mga nagtuturo ng ganito. I've heard a lot of this kind of a teaching. Sabi, hindi ka naman maliligtas kailangan mong gumawa. Pananampalataya, pero yung pananampalataya mo kailangan may gawa. Mga kapatid, hindi po faith plus works. It is only by faith we have been saved. Ngayon, yung totoong faith, well, eventually, magbubunga yon. Palatandaan lang yung mabuting gawa ng isang buhay na pananampalataya. Hindi po pwedeng plus works. Amen? Now, Scripture teaches that we are justified. How? By grace alone, through faith alone,
in Christ alone. Ephesians 2:8 and 9. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, not the work of a flesh, referring to the faith. It is the work of God, so that no one may boast. Amen? So ito yung issue. May mga nagtuturo, hindi sapat ang inyong pananampalataya. Kailangan niyang dagdagan ng inyong mabuting gawa. At ang unang gawa na dapat niyong gawin, magpa-circumcise kayo. Magpatuli kayo. So anong ginawa po rito ng mga alagad? Pumayag lang ba sila basta rito? Tingnan natin ang verse 2. Sa verse 2, this brought Paul and Barnabas into sharp dispute and debate with them. So Paul and Barnabas were appointed along with some other believers to go up to Jerusalem to see the apostles and elders about this question. So hindi pumayag si Bernabe at saka si Pablo. Kasi hindi naman talaga yun ang turo. At naniniwala si Bernabe at si Pablo na hindi kailangang maging mga Hudyo ang mga Gentiles na na-convert para maligtas. Nagkaroon sila ng matinding debate, walang pwedeng mamagitan sa kanila, ang pwede lang ay ang mga apostol sa Jerusalem. Kaya ano ginawa ng simbahan? Inappoint nila si Pablo at si Bernabe at kasama ang ilang mga mananampalataya para kumuha ng resibo sa Jerusalem. Pupunta sila sa Jerusalem para katagpuin talaga yung mga orihinal na apostol sa Jerusalem para tanungin tungkol sa isyong ito. So makikita po natin immediately, Barnabas and Paul opposed this teaching. There was no compromise. When the gospel is at stake, trust must confront, o truth must confront error. Ito yung bagay na hindi pwedeng i-compromise, mga kapatid eh. Siguro pwede na nga natin i-compromise yung pagpapakain, kung sino mauunang kakain, wala namang issue na doon. Pwede nang i-compromise yung maliliit na mga bagay na walang kinalaman tungkol sa turo ng kaligtasan. Pero pagdating sa teaching ng salvation, Paul and Barnabas decided to oppose the teaching of the Judaizers. There was no compromise. At ito po mga kapatid, ang dapat tinitindigan din ng mga obispo, ng mga leader, ng mga simbahan ngayon. Hindi dapat nakikipag-compromise sa mga pagtuturo. Nakakalungkot, nakakapasok yung mga heretic teachings sa loob ng church because the leaders allows it to enter. Si Paul and Barnabas, hindi sila pumayag. So anong ginawa ng simbahan? The church wisely decided, let us seek the counsel of the apostles and the elders in Jerusalem, showing early church order and the importance of biblical authority and unity. Konsultahin natin kung ano sasabihin ng ating mother church sa Jerusalem, kung ano sasabihin ng ating mga elders at leaders sa Jerusalem. Yun ang ating sundin. Kaya napakahalaga yung mga nagmimisyon sumusunod doon sa panuntunan ng mga nakatatanda. Lalo na nga sa biblical teaching, sa pagtuturo. Tandaan natin anong lesson na tinuturo nito. Una, when doctrinal confusion arises, we go back to the teaching of the scripture and the advice of the godly leadership for discernment. Napakahalaga nito. Kapag may kalituhan, humingi tayo ng payo sa banal na kasulatan at humingi tayo ng payo sa mga godly leadership. Ito po ang tinuturo nito. Kaya napakahalaga na yung simbahan, meron siyang mother church. Napakahalaga na yung simbahan, merong accountability. Ini-imagine ko kung isang simbahan kang sumulpot lang dito sa Winnipeg o sumulpot lang sa isang baryo na wala kang accountability, na kapag dumating yung mga kalituhan, kaguluhan sa mga doktrina, wala kang matatanungan,
doon lumilitaw ang mga kulto. Diyan lumitaw ang iglesia ni Manalo, diyan lumitaw ang turo ni Kibuloy, diyan din lumitaw iyang si dating daan ni Eli Soriano. Ang mga pinanggalingan niyan ay kawalan ng accountability ng isang tagapanguna. They can teach whatever they want. And because of that, it leads to heresy. Si Pablo at si Bernabe hindi papayag. Kailangang maklaro ang bagay na ito. Verse 3. The church sent them on their way, and as they traveled through Phoenicia and Samaria, they told how the Gentiles had been converted. This news made all the believers very glad. Ano po ang sabi diyan? As they traveled, Paul and Barnabas shared the testimonies of Gentile conversions, evidence of God's grace working apart from circumcision or the law. Kinukwento nila yung nangyari sa Antioquia, kung papaanong ang mga hentil ay nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, nakaranas ng kapuspusan ng Espiritu Santo, hindi kailangang sila'y masircumcise. Matindi, di po ba? So, bilang application mga kapatid, true conversion brings joy to the church. This news made all the believers very glad. Ano ang dapat ikagalak ng simbahan? Ang dapat ikagalak ng simbahan ay maraming nananampalataya sa Panginoon. Hindi yung lahat ay nagpapatuli at maging converted as Hudyo. The one that brought them joy is the salvation of the Gentile. The conversion of the Gentiles. That brings joy to the church. Amen. So salvation is not limited by ethnicity or tradition. It is the work of the Holy Spirit in every heart that believes. Kaya tayo, nagagalak tayo kapag nakakabalita tayo. Sa lugar ng Grand Prairie, may mga kapatirang lumalapit sa Panginoon. Sa lugar ng Yorkton, Saskatchewan, may mga kapatirang napapadagdag sa gawain ng Panginoon. Sa lugar ng Calgary, nadadagdagan. Nalulungkot tayo kapag nawawala yung mga kaanib. Kapag nahahati dahil sa mga maling katuruan. Kinalulungkot po natin ang mga bagay na yun. And the one that brings joy to the church ay kapag nagkakaroon ng tunay na conversion ang mga tao and they come to the Lord in faith. Amen? Kaya, let's go to verse 4. Sa verse 4, when they came to Jerusalem, they were welcomed by the church. Sino yung church? The Jerusalem church. Sinalubong sila ng mga apostol at ng mga elders to whom they reported everything God had done through them. Take note mga kapatid, huwag niyo kakalimutan ang first missionary journey na ginawa ni Paul at ni Barnabas sa Antioch sila nanggaling. Ang nagsugo sa kanila ang church sa Antioch. Pero huwag niyo rin kalimutan, si Barnabas galing ng Jerusalem. Na nakabalita ang Jerusalem na may mga hentil na nananampalataya doon sa Antioquia, sinugo nila si Barnabas. So basically, ang sending church dyan ay ang Jerusalem pa rin. Pero yung missionary journey, yung kanilang pagtatrabaho, ang nag-send off na ron ay ang Antioch Church. Amen? Si Pablo ay out of the picture dyan. Ang humanap kay Pablo ay walang iba kundi si Bernabe. Si Barnabas ang nagpahanap kay Pablo, kinuha ni Bernabe si Pablo para makatuwang niya sa gawain sa Antioquia. Nakuha niyo po mga kapatid? Pero si Bernabe alam niya, kung may makakalutas ng problemang ito, kung merong makakasagot ng ating mga inquiry, is the Jerusalem Church. Ang mga apostol.
So kaya pumunta tayo doon, mag-ulat tayo. Mga kapatid, alam niyo po ba? Sinugurin ako dito ng Sinugurin ako dito ng UNIDA ng Iglesia Evangelica Unida de Cristo. Dito sa Canada. Ginawa ko po yung trabaho ko. Kung ano yung pinagawa nila sa akin, ginawa ko. Kung ano yung doktrinang daladala ko galing Pilipinas, yun ang tinuro ko. Wala akong binagong turo. Kung ano yung tinuturo ko, ito yung itinuro sa akin ng mga mentor ko, ng mga pastor sa Pilipinas. Kung nagbago ang turo nila, sila ang nagbago. Ako, ito yung itinuturo ko sa lahat ng simbahang nadistinuhan ko sa Pilipinas. Tell me, yung mga naka-ulayaw, si Bishop, si Pastor Ruel, may nagbago ba sa tinuro ko sa inyo? Dumating ako rito, 2012. Eto na po yung teaching. Sinunod ko kung ano yung inyutos na gawin sa akin. Nagkaroon kami ng mga simbahan, lumago kami rito, dumami kami. But alam niyo po ba kung ano request ko? Marami siguro di nakakaalam nito lalo na yung mga miyembro ng UNIDA. Ang request ko po, makauwi sa Pilipinas sa asamblea at makapag-ulat. Makapag-report ng lahat ng nangyari. At hindi lang ng mga nangyari, kung hindi yung mga ginawa ng mga previous leaders, bishop, generales ng church. Pero alam niyo po mga kapatid, hindi nila ako pinayagang mag-ulat. They did not allow me to do my report. Dahil ang sabi nila, pag ako nag-ulat, mahahati ang simbahan. Dahil ang totoo, i-expose ko ang lahat ng ginawa ng mga generales, ng mga obispo, at ng mga leader ng simbahan sa Pilipinas. At yun ang ayaw nilang mangyari sa panahon ng asembleya. Kaya they never allow me to do my report. Huli na, nung sila'y nakikiusap, naninikluhod, huwag kayong umalis. Panay ang pakiusap nila, huwag niyong ihiwalay ang Canada. Panay ang pakiusap, huli na. I cannot do anything about it. The church here decided. Wala naman kaming pakinabang sa inyo. Ayaw nyo kaming pakinggan. Yung ulat namin, ayaw nyo pakinggan. Kasi maraming pinagtatakpan ang mga obispo, lalo na yung nanggaling ditong obispo, ayaw nyo ma-expose kung ano yung mga naganap dito at kung anong ginawa niya rito. At yung mga pastor na nagpuntahan dito pagkatapos nagsiuwi, wala namang mga kinukwento, walang sinasabi. Magkakagulo talaga kapag umuwi ako at nagulat ako. Well, I'm just saying, kinukwento ko lang itong mga bagay na ito kasi bahagi yan ng ating pinag-aaralan dito. Walang ibang makasasagot kundi yung nagmisyon. Walang ibang makapagpapaliwanag kundi ang misyonero. Kaya dito, si Pablo at si Bernabe, they go to Jerusalem to do the report. At nung sila'y nag-report, Paul and Barnabas gave a mission report, ano sinabi nila? Kinuwento lang nila kung anong naging kaganapan, kinuwento nila kung anong nangyari. Ano ang kanilang focus? The focus is always on God's work in salvation. Every conversion, mga kapatid, is the work of God's sovereign grace. Walang makakalapit sa Panginoong Jesucristo kung hindi pinahintulutan ng Ama. John 6:44. It is the Father who draws the believers to Christ. That is why the glory belongs to Him alone. Nagulat sila. And verse 15, then some of the believers who belonged to the party of the Pharisees stood up and said, kung may mga nako-convert na mga Gentiles, the Gentiles must be circumcised. And they are required to keep the law of Moses. Yan ang sabi ng mga Kristiyano na dating mga Pariseyo. Alam niyo naman yung mga Pariseyo, yan yung mga kaaway ni Jesus. Alam niyo naman yung mga Pariseyo, yan yung mga nagpapako kay Jesus sa krus. Pero may mga Pharisees na na-convert at naging believer.
Pero nandun pa rin sila sa idea na pagsamahin natin ang Christian faith at ang Judaistic religion. Na hindi sapat na manampalataya lang sila kay Jesus. Dapat sundin din nila si Moses at ang kautusan ni Moses. Ito yung kanilang ipinagpipilitan. So anong nangyari dyan? Even within the church, even within the circle of the believers, there were people still attached to the old system. Hindi maiwan-iwanan yung luma. Hindi maiwan-iwanan yung nakasanayan, yung tradisyon. Kahit hindi na ito ipinag-uutos ng banal na kasulatan. Mga kapatid, this illustrates the human tendency toward legalism. The desire to add rules to grace. But the cross of Christ renders the ceremonial law fulfilled. Let's go to verse 16. Or rather verse 6. The apostles and elders met to consider this question. This is the first church council. A gathering of spiritual leaders seeking guidance from God's word and spirit. Paano natin to sasagutin? Paano natin to ire-resolve? Nagkukwento si Pablo at saka si Bernabe na nampalataya ang mga hentil at sila'y tumanggap ng Espiritu Santo. Therefore, sila'y mga ligtas. Pero nagsalita ang mga Judaizer at ang mga grupo ng Pariseyo na mananampalatayang Kristiyano na, pero ang sabi nila, hindi pwede yan. Kailangan sumunod din sila sa utos ni Moses at ng kautusan. Kailangan silang magpatuli. Kaya merong malaking issue ngayon dito. Papaano ito re-resolbahan? Ano lesson ito? God calls leaders to handle doctrinal matters with prayer, unity, and humility. May mga simbahan, sa halip na ayusin ito, sa halip na sagutin ang mga tanong, ang ginawa nila ay tinaboy ang mga mananampalataya. Itinaboy ang ibang mga pastor. Wala pa kayong mga napapatunayan, magsilayas kayo. Wala naman kayong pruweba pa ng inyong mga tinatawag na kahusayan, magsialis kayo. Kung ayaw nyo sumunod, lumayas kayo. Napakasakit. Parang mga Pariseyo. Mga Kristiyanong sinasabing nagmamahal pero nagtataboy. Dahil hindi sinunod yung kanilang mga kapritsyo at hindi sinunod yung kanilang mga kagustuhan. But the good leaders, the godly leaders, handle the doctrinal matters with prayer, with unity, and humility. Kaya sa verse 7, after much discussion, tumindig si Pedro. Nakakatuwa, itong si Pedro ang ubod ng duwag niyan eh. Nakikipag-compromise yan pagdating sa mga ganyang issue. In fact, doon sa issue ng Galacia, ano ginawa niya si Peter? Pumunta po si Peter sa Galacia eh. Nakisalo sa mga Hudyo, sa mga Gentile. Nakikain sa mga Gentiles. Pero nung dumating na tong mga Judaizers from Jerusalem, kumawang. Kumalas itong si Peter. Kaya kinonfront siya ni Saul, ni Paul. Sabi ni Pablo, ano ka ba naman? Nung wala pa yung mga taga-Jerusalem na yan, nakikisalo ka sa mga hentil. Ngayong dumating, kumalas ka. Nakita niyo po yung pagiging compromiser ni Peter? Pero dito, I like Peter. Dito nanindigan siya. He stood up as a leader. Sabi niya, brothers, you know that some time ago, God made a choice among you that the Gentiles might hear from my lips the message of the gospel and believe. Ano ito? Kailan ito? Pinapaalala ni Peter sa mga kapatiran sa Jerusalem si Cornelio. Yung Acts chapter 10. Kung saan, ang Diyos mismo kumausap siya sa kanya na pumunta siya sa bahay ni Cornelio. God Himself chosen to include Gentiles through faith. Kaya doktrina ito mga kapatid eh.
Salvation is not by race, not by ritual, but salvation is by the grace of the sovereign election of God. Diyos ang siyang nagliligtas. Amen? At kapag pinili ng Diyos sa kaligtasan, hindi sa pamamagitan ito ng anumang ginawa ng tao para siya maligtas. Amen? Let us go to verse 8 and 9. God who knows the heart showed that He accepted them by giving the Holy Spirit to them, just as He did to us. He did not discriminate between us and them, for He purified their hearts by faith. Nagpatuloy si Pedro, kinuwento niya yung nangyari sa bahay ni Cornelio. Na doon habang nangangaral siya, napuspos ng Espiritu Santo yung mga kaibigan ni Cornelio at ang kanyang sambahayan. Peter declares that God gave the Holy Spirit to the Gentiles. Ibig ba sabihin, kulang pa rin yun? Kailangan pa rin silang i-circumcise. So pinatunayan po na tinanggap ng Diyos ang mga hentil at pinagkalooban ng kaligtasan kahit hindi sila mga Hudyo. Amen? Anong key point nito? God looks at the heart, not of the flesh. Faith in Christ cleanses the heart and not the rituals or good works. Hindi nangangahulugan sinircumcise ka, ligtas ka. In the same way, hindi nangangahulugan binautismuhan ka, ligtas ka. Because Christ looks at the heart. Faith in Christ cleanses the heart. Amen? Now, Acts 15:10. Ano sabi diyan? Now then, why do you try to test God by putting on the necks of Gentiles a yoke that neither we nor our ancestors have been able to bear? Napakagandang katanungan yan. Bakit naman ninyo pinapapasan sa mga hentil? Yung tayo nga na mga lehitimong Hudyo, hindi natin nagawa yan. Ngayon, ipapapasan nyo sa kanila. Peter calls the law a yoke. Ano ba yung yoke? Heavy and impossible to bear. Yung yoke, yun yung ipinapasan sa baka kapag ang baka ay maggigiik. At take note, nung araw, ang yoke, ang baka, pag nagigiik, dalawa yan, side by side. Kasi ang panggiik nun, malaki. Yun yung gilingan na sinasabi na kapag isinabit sa leeg, nang nakapagpatisod, yulog sa dagat, siguradong wala kang ahon dun. Kasi yung yoke na yon na ipinapasan sa baka, imposible sa taong gawin yun. Mabigat yun. So, even Jews failed to keep it perfectly. Kaya lesson dito, to require the law for salvation is to test God and reject the sufficiency of Christ. Christ is enough. Lagi natin sinasabi, Christ is enough, Christ is enough. Jesus said, it is finished, it is finished. Tayo yung dagdag ng dagdag. Para tayo maligtas, kailangan ganito, kailangan ganon, samantalang ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Amen? Kaya, itong nililinaw dito, na maging sa panahon natin, patuloy na nililinaw. Dahil napakarami pa rin ang nagtuturo na salvation is faith plus work. Let's go to verse 11. No, we believe it is through the grace of our Lord Jesus that we are saved just as they are. I like this verse. Sabi ano po ang sabi dyan ni Peter? Ako'y naniniwala na tayo naligtas sa biyaya ng Diyos, ganun din sila. Here is the heart of the gospel. And Peter affirms salvation by grace alone. Period. Both the Jews and the Gentiles are saved the same way, by the grace of Christ. And you, my dear brothers and sisters, you
who are watching Tinig ng Pag-asa right now, if you are a believer of Jesus, you have been saved by grace alone. Amen? And this is sola gratia, the same gospel that saves a Pharisee will also save a pagan. Amen? Ang grasyang nagligtas sa isang mamamatay tao na katulad ni Pablo ay ang parehong grasya na nagligtas sa bawat isa sa atin. Let us go to verse 12. The whole assembly became silent as they listened to Barnabas and Paul telling about the signs and wonders God had done among the Gentiles through them. Look at the result. The whole assembly became silent. Sino nga naman ang makakakontest sa katotohanan? The silence shows reverence and conviction. Paul and Barnabas add testimony that God's power confirmed His grace among the Gentiles. So bilang application, tandaan, when God works by grace, human boasting is silence. Romans 3:27. Kapag kumilos ang biyaya ng Diyos para sa kaligtasan, tatahimik na ang kayabangan. Meron po akong isang kapatid na kakwentuhan, I think a week ago, tungkol sa issue ng sino nga bang nagliligtas? Diyos ba? O may partisipasyon ako sa aking kaligtasan? Most of the time, pinagpipilitan ng tao, kaya naman ako naligtas dahil nanampalataya ako. Kung di ako nanampalataya, di ako maliligtas. Ganun ang contention. So, ibig sabihin pala, on your own, you can have salvation by believing God. But my question is, where does your faith came from? I'm referring to the saving faith. Not the emotional faith or not just the belief in God. Because everyone believe in God. Even Satan believe in God. Nanginginig pa nga. Pero I'm referring to the saving faith. Where does that saving faith come from? And if you are going to look at Ephesians chapter 2, 8 and 9, alino naman doon. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. Your faith is not your own doing. It is a gift from God, not the works of a flesh, so that no one may boast. Kaya nung na-realize nung kaukwentuhan kong yon, na maging yung pananampalataya pala na naging daan ng kanyang paniniwala kay Jesus upang makita si Jesus bilang daan, katotohanan at buhay na walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas kundi si Jesus, hindi pala galing sa kanya, kundi ito pala'y kaloob ng Diyos. Therefore, biyaya talaga. Ang naging konklusyon ng taong yon, ang sabi niya, alam mo, pastor, namuhay pala kami ng ubod ng tagal na ubod ng yabang. Namuhay pala kami sa kayabangan ng napakatagal na panahon. Dahil all the while, ang paniniwala namin, kaming mag-asawa, kaya kami naligtas kasi kami nanampalataya. Napakalaking kamalian. Hindi ka naligtas dahil ikay nanampalataya. Naligtas ka dahil binigyan ka ng biyaya ng Diyos. Amen? At hindi lahat magkakaroon ng biyaya ng kaligtasan. Nakabase ito sa kanyang habag at sa kanyang awa. Amen? So, let's go to verse 13 and 14. When they finish, hindi pa natapos doon. Si James, na kapatid ng Panginoong Hesus, tumayo. He said, listen to me.
Simon has described to us how God first intervened to choose a people for His name from the Gentiles. Napakagandang talata nito to prove the doctrine of election. Hindi pa ho nakontento ang mga alagad. Tumindig pa si James, isa ho sa leader din ng Jerusalem Church. Bilang leader ng Jerusalem Church, kinonfirm ni James ang mga katotohanang sinabi ni Pedro. At anong sabi ni James diyan? He acknowledges God's sovereign plan to include the Gentiles as His people, fulfilling the promise to Abraham. Ano sabi ni James? Simon has described to us how God first intervened to choose a people for His name. Who do the choosing? Tayo ba? Yung mga Gentiles ba ang pumili sa Diyos? Yung mga Gentiles ba ang lumapit kay Christ? No. Who do the intervention? God. God made the intervention. It is God who chose. Ang sabi nga ng Panginoon, you did not choose me, I chose you. Kaya paanong pipiliin ng isang tao ang Diyos? Gayong alam ng tao na siya'y makasalanan, lalayo at lalayo ang tao sa Diyos. Kung paano nung panahon ni Adan at Eba'y nagtatago ang tao sa Diyos, ganun din ngayon. Romans chapter 3:10 to 11 says, no one is righteous, none, not even one. No one seek God, because no one understand. For all have sinned. Amen? So, let's go to verse 15 and 18. The words of the prophets are in agreement with this. As it is written, after this I will return and rebuild David's fallen tent, that the rest of mankind may seek the Lord, even all the Gentiles who bear my name. James quote Amos 9:11 to 12. Kaya mga kapatid, yung mga alagad sa Jerusalem, hindi lang sila basta alagad. Maalam sila sa kasulatan. At naturuan sila ng Panginoong Hesus ng sinasabi ng kasulatan. Amen? Amos 9:11-12 show the scripture foretold the inclusion of Gentiles. Amen? So the rebuilding of David's tent points to Christ's kingdom, where the Jews and Gentiles unite under one Lord. Kaya nga, Scripture interprets Scripture. The plan of redemption was never an afterthought. Ang plano ng kaligtasan ay hindi naisip lang. Hindi naisip lang to, kundi ito'y planado ng Diyos. It was God's eternal decree to save not only the Jew, but the Gentile in Christ. Amen? Verse 19. It is my judgment. Ito na ngayon, ang hatol ni James. Bilang leader, it is now my judgment that we should not make it difficult for the Gentiles who are turning to God. So he concluded with wisdom. The church must not create barriers to the gospel. Nakapagparaya. Huwag natin silang pahirapan. Nakakalungkot, may mga leaders pag nagpaparusa pa eh. Sa halip na tumulong, nagpapahirap pa. May mga leaders sa halip na maging gabay, maging supportive, maging tagapag-ayuda, pabigat pa.
At dito sa pagkakataong ito, napakabuti ni Santiago. Napakabuti ng Jerusalem Council. Napakabuti ng inang iglesia. We must not create barriers to the gospel. Salvation is by grace, not cultural conformity. Alam niyo po ba mga kapatid, dati, nung nasa Pilipinas ako, umalis po ako dati doon, General Evangelist. Generalis po ako. May 2 taong pa ho kung dapat panunungkulan bilang generalis. Nasa mataas na posisyon po ang General Evangelist. May sweldo po yung 13,500 a month. Pesos. Na nung bago ako umalis, isa lang ay pinakiusap ko. Pupunta ako ng Canada, walang kasiguruhan kung ako'y suswelduhan. Walang kasiguruhan kung ako'y magtatagumpay. Walang kasiguruhan kung ang gawain ng Panginoon ay pagpapalain niya dito. Hindi ko alam. Pero ang pakiusap ko sa inyo, pwede ba? Yung 13,500, parang napakalaki, no? 13,500, ibigay nyo sa aking mag-iina kasi wala silang kakainin, hindi ko sila mapapadalan, wala akong may papadala sa kanila. Maniwala ho kayo o hindi. Yung unang mga buwan ko rito, ang tinatanggap ko, $200 sa church. Allowance. $200. Libre naman po ako ng bahay, libre ho ako ng pagkain. Pero $200 para sa aking allowance. Ang pakiusap ko po sa simbahan doon sa Pilipinas na nagsugo sa akin 13,500, parang awa nyo na. Ibigay nyo naman sa aking mag-iina. Pero alam niyo po yung napakabait na General Treasurer noon. Kayo na magsaliksik at alamin nyo kung sino yung General Treasurer na yon. Sa isang ulat sa direktoryo, ang sabi niya, lungkot na lungkot ako, hindi ko mapirmahan yung cheque ni Pastor Ruel, ni Geneva, General Evangelist. Kasi every time na pipirmahan ko yung kanyang cheque, nalulungkot ako kasi tayo third world country. Pilipinas, third world country, nagpapasweldo tayo sa isang pastor na nasa first world country, nasa Canada. I don't know, bakit nung nandun ako, hindi niya sinabi yon. Pero nung wala na ako, saka siyang gawa ng gawa. 13,500, hirap na hirap siyang ibigay sa akin. Samantalang yung pastor na yon, isang beses lang pumupunta sa opisina sa loob ng 1 linggo. Pero napagdiskitahan niya pa yung 13,500. Hindi iniisip kung anong kalagayan ng aking mag-ina. Tinanggal yung 13,500. Kaya dapat noon mga kapatid, unang taon ko pa lang dito sa Canada, dapat nag-resign na ako eh. Pero nag-resign nga ako. Nag-resign ako bilang Geneva. Para wag na lang akong sweldohan. Pero hindi ako nag-resign bilang pastor ng Iglesia Evangelica Unida de Cristo dahil wala naman akong kilalang iglesia kundi ang Iglesia Unida. And I love the church. Marami lang talaga nasa loob ng iglesyang mga namumuno na namumuno dahil sa pansariling kapakanan at hindi iniisip ang kapakanan ng kanilang nasasakupan. Ayoko pong magyabang ngayon mga kapatid. Ayokong ipagyabang. Pero dito sa Canada, kung merong pattern kaming ginagawa, ay ang pattern na natutunan ko sa iglesyang aking pinanggalingan. Paano kami nagtatrabaho rito? Pattern doon. Merong kaming direktoryo dito? Pattern doon. Pero sinisiguro namin dito na pare-parehas ang aming mga pastor na tatanggap ng pagmamahal at pagmamalasakit. Hindi katulad ng ginagawang politika ng mga obispo, ng mga generales,
at ng mga nasa direktoryo na kala mo sila ang may-ari ng iglesia. Hindi ho mangyayari yun dito. Yun po ang dalangin namin. And I decided to cut my ties to the church. Nalungkot ako. So, wala naman akong ibang iglesia nakilala. Nalungkot ako kasi I was not given an opportunity to do my report. Ang dami kong ikukwentong magaganda. Paanong naligtas ang mga kapatiran sa Grand Prairie? Paano nagkaroon ng iglesia sa Lidok? Paano nagkaroon ng iglesia sa Fox Creek? Paano nawala yung iglesia sa Vancouver dahil nagloko yung pastor na nandun? Marami akong pwedeng ikwento. But they never allowed me to do my report. Nababalikan ko lang ito kasi naalala ko lang ang nangyari dito Nakakatuwa lang dahil merong mga leader sa First Jerusalem Council katulad ni James, katulad ni Peter, na nanindigan at ipinagtanggol nila ang kanilang misyonero. They stood before Paul and they stood before Barnabas. Na hindi ko naramdaman na may gumawa sa akin na tumindig on my behalf. Anong lesson? The church must distinguish between moral law, which refers or reflects God's character, and ceremonial law. Dito, ito ang naging verdict. Tumindig itong si James at sinabi niya, wag na nating pahirapan ang mga kapatirang hentil. Let us not make it difficult for them. Pinaalalahanan na lang nila. Tingnan natin ang verse 20 at saka 21. Instead, we should write to them. Sulatan natin sila. Telling them to abstain from polluted food dedicated to idols. Na lumayo sila sa sexual immorality. Iwasan nila ang pagkain ng mga hayop na binigti at ang dugo. For the law of Moses has been preached in every city from the earliest times. Inimpose ba ito? Hindi. Sulat lang ito. Paalala. James suggests practical guidelines for fellowship. Na kayong mga hentil, kasi meron tayong mga kapatirang mga Hudyo na sanay na hindi kumain ng binigti, na sanay na hindi kumain ng dugo, na hindi kumain ng pagkain inihandog sa mga idols bilang guidelines. Iwasan nyo ang mga bagay na ito, lalo na kung nandyan ang mga kapatirang nakarinig na ng aral na ito in the earliest times. Bakit? Kasi sisira ito sa fellowship. Wawasak ito sa pagkakapatiran. But then again, James did not impose these things to the Gentiles. Pakiusap lang. These were not for salvation, and this is for unity between Jews and Gentile believers. Para every time na magkikita sila, pwede sila mag-fellowship, magsalo-salo, nang wala ng pagpaparunggitan. Amen? So bilang application, grace saves us, but love guides us. Yung practical guidelines para sa pag-ibig lang yan. Yung practical guidelines para lang yan sa unity, para sa fellowship. Pero walang kinalaman yan para sa kaligtasan. Amen? Christian freedom must always be exercised with sensitivity and respect for others' conscience. Amen? Now, let us go to the summary of our lesson for today. 1. Justification is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Hindi dahil sa mabuting gawa. The gospel unites all believers regardless of background.
Kay Hudyo, kay Griego, kay Samaritano, kay Hentil. Third, the church must guard the purity of the gospel against legalism. And the last, unity in the body requires love and humility, not uniformity of customs. Amen? Mga minamahal na mga kapatid, I want to make a story or make a short illustration. A man once said, I'm climbing a ladder to heaven, but the ladder kept breaking because it was built on his own works. And then he realized Christ had already come down the ladder for him. That is grace. We don't climb to God, God comes to us through Christ. Amen? So bilang reflection question, sagutin natin ang mga ito. Are there additions we have unknowingly placed beside faith in Christ? How do we respond when false teachings threatens the truth of the gospel? Third, do we show grace to others who come from different backgrounds and traditions? And the last, are we living in freedom of grace or under the burden of self-righteousness? Bilang konklusyon, mga kapatid, the Jerusalem Council settled the matter for all time. Una, sabi nila, salvation is by grace, not by law. And Christ's work is complete, lacking nothing. Mga minamahal kong mga kapatid, let us stand firm in the gospel and extend it to all with the same grace we have received. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Tayo po'y saglit na tumungo, tayo po'y manalangin. Gracious Sovereign Father, we thank you for the gospel of grace that save us apart from works of the law. Keep us faithful to the truth that Jesus alone is enough. Father, help us to live in unity, in love and freedom, always pointing others to your cross. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Happy Monday sa inyo. I hope you will start your weekdays right. By coming to the Lord first in prayer and listening to His words. Pagpalain kayong lahat. Sa mga may karamdaman, dalangin ang aking puso na samahan kayo ng Diyos sa inyong mga paglalakbay sa kagalingan. Ingatan po kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.